Magandang araw mga kababayan, isang kontrobersyal na balita ang lumutang ngayong araw matapos isiwalat sa social media ang umano'y video ni Lizatanas Mags habang nasa Amerika. Ayon sa kumakalat na footage, may kitang tila nasa kustodiya ng mga otoridad si Lizatanas at hinihinalang may kaugnayan ito sa paggamit o posibleng pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Hindi pa kumpirmado mula sa mga otoridad sa Estados Unidos ang buong detalye, ngunit ayon sa ilang ulat, kasalukuyang iniimbestigahan si Liza dahil sa mga ebidensyang nakuha sa isang raid sa isang pribadong tirahan. Lumalabas rin sa pahayag ng ilang saksi na nakita si Lizatanas Mags sa lugar ng isang oras bago ang operasyon. Gayunpaman, maring itong pinabulaanan ng kampo ng pamilya Bangag at sinasabing peke ang video at bahagi lamang ito ng paninira. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na pahayag mula sa US authorities kaugnay sa issue. Samantala, nananawagan ang publiko ng linaw at katotohanan sa likod ng kumakalat na video. Patuloy naming tututukan ang balitang ito para sa karagdagang update. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sikreto ni Liza Araneta Marcos at yung pinaka-tinatago-tagong video inilabas na ni Vice President Sara Duterte. Aba naku! So, ibig sabihin pala totoo pala yung mga isyong napag-uusapan kamakailan lang. Na etong si etong si Liza Araneta Marcos ay talagang nadawit sa krimen doon sa ibang bansa. Aba naku. Adik na, dawit pa sa krimen. Aba naku. At eto na nga ang pinaka nakakagulat ho dito. May video ho tayo na kung saan may kita para na akong si Claire Castro. May video po akong ipapanood sa inyo mga kabanateros. At syempre abangan nyo yan dito sa ating dito sa bidyong ito. No, grabe na mga nangyayari ho ngayon sa politics world. At talagang tumataging-ting at tangin ng tulangaw na to. Talaga alas 12 na ng gabi, nagtatrabaho ka pa. Magpahinga ka, hayop ka. Kahit talangaw to, kakaligo ko lang tapos nilalangawan mo na, may make-up pa nga yan eh. So yun, talagang nagbabaga po ang usapan mapatungkol at mga kanya-kanyang banatan mapatungkol sa politics world. Siyempre, ito nga ang ating future president na si Vice President Sara Duterte may mga pasabog. At isa nga dito sa mga nabanggit niya ay yung mapatungkol ho sa issue ni Liza Araneta Marcos. At may banat pa rin po siya mapatungkol kay Bongbong Marcos. Ito na pinatotohanan na ni BP Sara na adik ka talaga. Hindi, alam mo Marcos, para matapos to lahat, magpa-drug test ka na. Di ko talaga mapagtanto, no? Na bakit isang presidente ng Pilipinas hirap na hirap magpa-hair follicle test. Kasi isipin nyo maigi ang katentenga ko, sorry. Isipin nyo maigi, presidente ka. Napakasimple lang naman yung hair follicle test. Kukuhanan ka lang ng buhok, itetest yung buhok, hindi naman utak kukunin sa'yo eh. Di ba? Okay sana kung utak yung kukunin sa'yo, medyo talagang, uy, bakit kukunin yung utak ko? Kaya kahit naman sino eh, walang, hindi magugustuhan pag utak yung kinuha. Kahit kapiranggot lang sa utak mo, di ba? Pero yung buhok lang na tumutubo naman yan, ba't hindi mo magawa? Bakit? Why? Bakit na? Why pa? Kaya yung mga netizen po ay hanggang ngayon ay talagang nagdadalawang isip or nagdududa. Hindi pala dalawang isip. Nagdududa na kung eto ba talaga si Marcos Jr. ay isang adik. Or etong si Marcos Jr. ay gumagamit nga ba talaga ng ipinagbabawal na droga.
Kasi sa ultimong napakaliit na bagay na hair follicle test, hindi niya magawa. Nagagawa niya nga magyabang. Na meron bago daw matapos yung termino niya, meron daw siyang subway. Subway? Kay Pangulong Duterte yun ah. Ang galing. Ito yung mahirap sa ibang sa totoo lang ah. Ang dami hong project ni President Rodrigo Roa Duterte na si Marcos ang nakikinabang. Sa totoo lang, yung mga hindi, kasi halimbawa may isang project tulay, sabihin na natin tulay, for example lang naman. Yung tulay ay nasa 80% na lamang po, no? Ang hindi natatapos. So sa madaling salita, may 20% pang natitira. Ang masama dito, si Bongbong Marcos yung sasalo ng 20% tapos hindi niya man lang mabibigay yung credit na 80% kay Pangulong Duterte. Sa kanya na lahat yun. Ganon kalupit. Ganun kalapit ang strategy ni Marcos Jr. Kahit pati nga itong bigas ngayon na 20 kilo na bigas ay talagang alam nyo, isa sa mga pinakamalalaking pangbubudulo ito sa ating bansang Pilipinas. Syempre, eto may video ho tayong ipapanood sa inyo, no? Bago ho tayo doon, dito muna tayo sa gastos ng gobyerno. May balita tayong panoorin dito, gastos ng gobyerno Marcos Jr. sa Q1 ng 2025. Ito, panoorin po natin itong Q1 na to. Q1. Ito mas malaki kaysa sa kita nito sa ekonomiya. Naku po. Ibig sabihin, parang mas malakas ang gastos kaysa sa income ng Pilipinas. So ito, panoorin natin. Bumitaw sa bagong datos ng Bureau of Treasury na halos kalahating trilyong piso ang kulang sa pondo ng pamahalaan sa unang 3 buwan ng 2025. Ayon sa isang ekonomista, dapat na itong ikabahala, lalo na kung ang nakikita na namang solusyon ni Marcos Jr. ay panibagong utang ng gobyerno. Si Carla Beliana magbabalita. Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, lumobo sa 478.8 billion pesos ang budget deficit ng gobyerno mula January hanggang March 2025. Mas mataas ito ng halos 76% kumpara sa 272.6 billion pesos noong nakaraang taon. Sa unang quarter pa lang ng taon, gumastos na ang Administrasyong Marcos Jr. ng 1.48 trillion pesos. Grabe. Mas mataas ng mahigit 270 billion pesos kaysa sa 1.21 trillion pesos na nagastos noong 2024. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay katumbas ng 31% ng buong taong disbursement program na 6.18 trillion pesos. Bagamat sinabi ng Bureau of the Treasury na makokontrol ang fiscal deficit sa target na 1.5 trillion pesos ngayong taon. Ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, kaduda-duda ito lalo na't baon na sa utang ang gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Anya, mas mabilis ang paggasta ng gobyerno kaysa sa kinokolektang kita nito na nagdudulot ng patuloy na paglobo ng deficit ng bansa. At paano natin popondohan yung deficit na yan? It's either mangungutang tayo o magbebenta ang gobyerno na naman ng kanyang mga ari-arian. Yan yung tinatawag nating privatization, Jade. No? So, ang concern talaga dito is yung sustainability ng ganitong klaseng pulisiya kasi taon-taon na lang tayong budget deficit. Ayon pa kay Dr. Batu, tila walang katapusan ang pangungutang ng gobyerno at ito'y dulot ng mahinang tax collection at kulang na kita ng bansa. Hindi natatapos-tapos yung pangungutang ng ating gobyerno kasi nga hindi tayo efficient, no? Hindi maayos yung ating pangongolekta ng buwis at hindi rin maayos yung ating pag-generate ng revenue. Kumbaga palaging kulang. Giit ng ekonomista, hindi lang ito simpleng usapin ng kakulangan sa pondo, kundi malinaw na indikasyon ng mas malalim na problema sa sistema ng pamamahala sa ilalim ni Marcos Jr. Kinakailangan matino yung gobyerno. So ibig sabihin ng matinong gobyerno, halimbawa, kailangan puksain ang graft and corruption. Itong nakikita nating sitwasyon ng ating gobyerno sa ngayon, na mas malaki ang inilalago ng paggastos kaysa sa revenue generation, hindi na ako na sorpresa dito pero nakakabahala ito kasi
yung kung paano ito pupunan ng ating gobyerno, that remains to be seen kung anong discarding gagawin nila dyan. Habang patuloy ang pagtaas ng fiscal deficit ng bansa, nananawagan si Dr. Batu sa pamahalaan na tutukan ang mga ahensyang bigo sa pagkolekta ng kita at ayusin ang pangkabuang estratehiyang pinansyal ng gobyerno. Grabe to, no? Biruin mo ha. Ang nakakatakot dito, na kapag naging presidente si Vice President Sara Duterte, sandamakmak utang ng Pilipinas na iniiwan ni Marcos Jr. Hindi, sa totoo lang, biruin mo sa lahat to, kasi may mga hanggang ngayon may mga bulag pa rin na supporter si Marcos eh. May mga ilan, may mga natitira pa na may naalala ko. Bigla akong natawa. Hindi, kasi kaisipin nyo noong panahon ng pandemya ay gumastos po si Pangulong Duterte ng nasa 4 or umutang nasa 4.4 o ganun. Basta nadihamak sa loob ng 3 taon ho yun na samantalang mas dihamak na malaki, doble kay Marcos Jr. na inutang niya sa loob ng 3 years na wala naman nangyaring pandemya. So sobra hong nakakalula ho ito dahil pag sa oras na matapos ang termino ni Marcos Jr., sandamakmak po ang utang ng Pilipinas. So sa madaling salita, magsisimula na naman tayo sa panibago. Kasi ito, isipin niya, simula nung umupo ang mga dilawan sa gobyerno pagkatapos ni Marcos Sr., ang nangyari ho, nung umupo po si Pangulong Duterte, doon na ulit nagsimula na kahit papano nakaginhawa, nakahinga yung bansang Pilipinas sa kautangan. Yun nga lang na nagkaroon ulit ng problema kasi nagkaroon ng pandemya. So buong Pilipinas na may problema noon, ang hirap po noon, 'di ba? So kailangan no choice, imbis na paganyan na sana yung Pilipinas noon ay biglang bumagsak ng bahagya dahil nga sa pandemya. Hindi dahil sa presidente, hindi katulad ngayon, no? So yun nga isipin nyo maigi, pag sa oras na matapos ang termino ni Marcos Jr., sadsad na sa utang ang bansang Pilipinas. So magsisimula na naman ulit tayo ng panibago na yan, katulad yan, si Vice President Sara Duterte na ang magiging presidente sa darating na 2028. So ang mangyayari, magsisimula ulit tayo sa pinakamababa hanggang pataas na naman. Yan ang mangyayari dyan. Kasi kailangan solusyonan. Kaya nga ito, lahat ng utang ng gobyerno, lahat ng pagkakautang ng gobyerno ngayon sa Pilipinas, hindi sila dito nababahala. Itong administrasyong Marcos ngayon, hindi sila dyan nababahala. Kasi alam nila kapag sa oras na sila ay mapalitan bilang presidente ng bansang Pilipinas, ang mamumroblema ho nung utang na yun ay yung susunod sa kanya. So kung halimbawa man na si Vice President Sara Duterte ang maging presidente ng Pilipinas, siya sasalunong kautangan na ginawa ni Marcos. Kung si Pastor naman ang maging presidente ng Pilipinas, ganun din. Mas okay pa nga. Sa tutusin, buti na lang talaga kahit papano. Yan si Pastor, kayang-kaya niyang solusyonan niyang utang na yan. Ganun din naman si BP Sara. No? Wala namang pinagkaiba dyan sa dalawang yan. Ang pinupunto ko nga dito is kawawa yung susunod sa administrasyong Marcos. Kasi baon na tayo sa utang. Biruin nyo, 3 years pa lang, 16 trillion, magsi-17 trillion na ho ang utang ng Pilipinas. Hindi po yun billion, hindi po yun million, trillion po. Tapos wala namang build project na nangyayari. Yung pinagmamalaki nilang subway na malapit na daw matapos kay Pangulong Duterte pa yun. Na ngayon pinagyayabang ni Marcos kahit hindi naman siya yung nagsimula. Ang galing ni Marcos, kapal na mukha no? Ang kapal na mukha kasi biruin nyo isipin nyo maigi, hindi ikaw gumawa pero ikaw yung nagmayabang. Hindi ikaw yung nagsimula, ikaw ang nagmayabang. O katulad na lang yung ginawa niya sa interview mapatungkol sa Yolanda na nangyaring di ba, puro sisi ang ginawa niya doon.
kung titignan ho natin sa record, nasa 15% na lamang ang kanyang gagawin dyan sa Yolanda sa mga nasalanta ng bagyo sa Tacloban. Samantalang nung panahon ni Aquino, nagawan ng paraan ni Aquino, naging 60%, naging 20% lang yung nagawa ata dyan ni Aquino sa Tacloban. Hanggang sa nung pumasok ang Duterte, nasa 60% po ang nagawa ni Pangulong Duterte para sa Tacloban. So nasa 10 to 15% na lang ho ang natira na obligasyon ni Marcos bilang presidente na sa pagtulong diyan sa Tacloban. Pero anong ginawa niya? Nanisi siya. Kesyo hindi daw nagawa nung una, hindi daw natapos nung una. Anak ng teteng, okay sana kung totoo naman yun na hindi natapos, pero yung buka ng bibig, yung ibig niyang, yung pinupunto niya para siyang naninisi. Diba? Yan ang masakit sa isa sa mga masakit sa ugali ni Marcos, yung manisi. Tapos feeling nila magaling sila, sobrang galing nila. Sobrang perfect. Alam mo yun, sobrang perfecto, gano'n, oo. So yan ang ugali ng mga Marcos. So dito naman tayo sa isang balita. Saan yun? Nasaan ito? Ay, nakakahiya. Ito. Puno at bunga. Ito, panoorin natin to. Ito, malupit to, ha. Puno at bunga, panoorin natin tong itong problema ng illegal na droga sa bansa mas lumalala pa. Panoorin. Dapat nang isipin na totoo ang alegasyong sangkot sa iligal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ayaw umano nitong magpa-drug test ayon kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa niya, kapag ang leader ay lulong sa droga, lumalakas ang loob ng mga drogista dahil nawawala ang kanilang respeto sa otoridad. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa isang panayam sa Zamboanga City, binigyang diin ni Vice President Sara Duterte ang malalim at mapanirang epekto ng iligal na droga sa ating lipunan, lalo na kung ang mismong pinuno ng bansa ang nasasangkot dito. Ayon sa pangalawang Pangulo, isa ito sa mga ugat ng patuloy na lumalalang krisis sa droga at kriminalidad. Aniya, nawawala ang takot at respeto ng mga mamamayan sa batas at sa mga nasa kapangyarihan. Dahil dito, mas lumalakas ang loob ng masangkot sa krimen at iligal na aktibidad. Kapag ang ulo lulong sa droga, lahat ng kamay at paa, lahat yan magdodroga na rin kasi wala na silang respeto sa authority. Grabe yun, ang lalim no. Kapag ang puno lulong sa droga, ganun. Hindi, patotoo naman yun eh. Parang isang puno ng mangga yan ngayon. Explain natin ng maayos. Isang puno ng mangga, yung mangga na yun, ang daming bunga. Hinog ha? Mga hinog na, hindi na hilaw. So lahat yun nabulok. Yung mga bunga na yun. So bakit nabulok? Kasi bulok yung puno. Bulok yung pinakaugat, diba? Pinagsimulan ng buhay ng puno na yun. O katulad na lang yan, halimbawa. Putang na, nagiging anti-clear na ako. Halimbawa lamang po, si Marcos Jr. po ay isang adik po. So kapag ang isang adik na presidente, Senado at Congress, magiging ano pa ba isipin mo? Magiging wala sa ayos po. Dahil po, adik po ang presidente. Ha? Ganun yun eh. Pwera biro ha. Ganun talaga. Yun yung mahirap eh. Bakit nga ba? Kasi biruin mo, presidente ka. Nire-request ng taong bayan na magpa-drug test ka pero hindi mo magawa. So ano isipin nung mga Anong isipin nung mga gumagamit na ipinagbabawal na droga? O katulad niyan, pinupush niyo yung mga driver na magpa-drug test. So paano niyo sila ma-encourage na, or paano niyo sila mapupush na magpa-drug test? Ultimong presidente, hindi niyo mapush na magpa-drug test. Diba? Sa lahat po ito ng mga sumusuporta kay Marcos Jr. Itong sinasabi ko.
Yung presidente nga hindi nyo ma-push na magpa-drug test eh. Paano pa kaya yung Paano pa kaya yung mga ordinaryong Pilipino? Ako, goods po ako doon. Sa lahat ng driver sa Pilipinas, bago makakuha ng lisensya, ay magpa-drug test muna ba? Maganda po yun. At sa lahat ng mga family, driver, taxi driver, jeepney driver, o grab driver, kapag papasok sila bilang grab driver, magpa-drug test, buwan-buwan. Hindi naman sa totoosin nga, hindi mahirap talaga, promise, na magpa-drug test. Ewan ko bakit yung iba takot na takot. Tinatago ka, no? Baka kaya ayaw mo magpa-drug test kasi baka mag-positive. Yan ang mahirap dyan, di ba? Tama nga yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Yan yung problema natin ngayon. Lahat ng tao, nagkakanya-kanya na ang mga illegal at kriminal. Nang tanungin naman patungkol sa kumakalat na balita na sangkot umano sa droga si Marcos Jr., ito ang naging tugon ni VP Sara. Well, mag-assume na lang tayo na totoo dahil ayaw niya magpa-drug test. Meron siyang video ng paggamit ng droga na hindi nila ma-deny kasi authenticated. Tapos, hinamon siya ng isang senator candidate na magpa-drug test. Ayaw niyang magpa-drug test. Matatandaan sa isang break. No, hindi kasi totoo lang para matapos na tong gulo sa pagpapadrug test, sundin ni Marcos Jr. yung kagustuhan ng mga Pilipino na magpa-drug test, hair follicle test live hindi recorded. Live. Kasi yung alam nyo, napakabilis lang niyan. Oo. Ang kasong mahirap nito, no? Pag nagpa-drug test si Marcos, ang mahirap nito, baka manipula yung nagtetest. Tapos bandang huli, magni-negative si Marcos kahit positive naman siya. Mahirap din pala, oo. Siguro maganda na lang isipin natin talaga, kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte, na addict talaga si Marcos. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan. Hindi pa nga tayo nakinig noon. Ngayon, nire-request na sa kanya ng taong bayan, hindi pa rin magawa kasi hindi naman daw yun batayan ng tiwala ng taong bayan ng pagpapadrug test. Paano hindi batayan? So, ibig sabihin pala, ang ibig sabihin ni Marcos na hindi batayan ng pagpapadrug test para pagkatiwalaan ng taong bayan. So, ibig sabihin, normal lang pala sa'yo, mga adik, ganun. Normal lang pala sa'yo ang mga taong gumagamit na ipinagbabawal na droga. Kaya pala. Galing. Ang galing. So, yun naman pala yung ibig sabihin ni Marcos. Kaya naman bang galing. Akala ko kung akala ko kung tawag dito, talagang love na love mo sila, no? Parang mahal na mahal mo talaga, parang ayaw mo silang magapi. Parang ayaw mo silang mapuksa dito sa Pilipinas. Ang galing mo talaga, Pangulo. Rally sa Davao City noong Enero ng nakaraang taon, diretsahang tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na adik at bangag si Marcos Jr. Sa nasabing pagtitipon, inihayag din ng dating Pangulo na noong siya ay alkalde pa, pinakitaan umano siya ng PIDEA. Yung video na yun, hindi edited, yung may pulbos siya rito. Hindi hanggang ngayon, hindi niya pa rin nasasagot dyan. Ewan ko ba't hindi niya masagot-sagot. Ebidensyang kabilang si Marcos Jr. sa narcolist nito. Kaugnay ng mga isyong ito, ilang ulit na rin naiuugnay ang Pangulo sa paggamit ng cocaine. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Salamat, Boss Jason. Ano yun? Ba't may mga lumalabas dyan na kakaibang eksena? Hindi na ata ako naka-premium ngayon May mga lumalabas na Oo, may mga lumalabas na tawag dito na ads. Oo, ba't kaya ganun? Naubos natin yung premium ko. So, yan yun na. Andyan na yan. Basta yun. Sabi ni Vice President Sara Duterte, anuhan na lang natin siya na tawag dito na addict talaga siya. Wala, no choice tayo. Ilang beses na natin na-request, ayaw niyang gawin.
Kung tinatawag siya kadik, nagalit siya. Saan tayo lulugar? Kasi ito ang paghamon sa isang presidente, halimbawa, hinamon ka ng isang normal na Pilipino, ordinaryong Pilipino. Hinamon ka na, ganito, gawin mo to para patunayan mo na hindi totoo itong balita sa'yo. So gawin mo para tapos ang laban. Ngayon, pag nagawa mo at okay naman na yun ang pinakamasakit na sampal sa mga nagbibintang sa'yo. Hindi yung katulad nung katwiran ni Auntie Claire na kung sino daw yung nagbibintang siya daw gumawa. Putang ina, ano yun? Anong klase yun? Sino yung nagbibintang siya gagawa? Anak ng timang, kalokohan naman natin kung sino ang nagbibintang siya gumawa. Samantalang, eto na, yung video papatungkol. Hindi pala, mamaya muna to, mamaya. Dito tayo pala. Ito, putang na, magandang bakbakan to ni hindi pala. Ito lang, mali yata yung napindot ko. Oo nga, mali nga. Ito, tindi nito. Ano kayang, hindi ko alam kung sumagot na si Auntie Claire dito, ha? Oo, sabi niya, basura. Tinawag siyang basura. Kasi, ito lang kasi, sa totoo lang. Ito si Claire Castro, siya yung sumisira sa dignidad ng mga ng mga lawyer. Siya yung nagsimbolo na dalawa sila ni Gadon, hindi lang pala si Auntie Claire. Dalawa sila ni Gadon na sila yung, biro mo si Gadon, 2 beses na disbar. Kaunahan yun sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito naman si Claire, naturingan attorney, wala sa pagiging attorney niya ang nakikita natin ngayon. Diba? Hindi porket baka sabihin nyo, hindi kasi Jay, kung maayos naman yung sasabihin niya kay Duterte, sasangayon kayo. Talagang sasangayon kami, wala naman kasi talaga sa ayos. Biruin mo ba naman, problema ng Pasig isinisi sa Davao? Halimbawa lang naman po yun, ha. Diba? Lagi niya, lahat na lang ng problema, lahat ng katanungan sa kanya, sinisisi niya sa mga Duterte. So anong matatawag mo dun, diba? Bobo talaga. Lahat na lang, ultimo ata pagbara ng lababo nila, sisisi sa Duterte. Yung mga kasi, hindi din natin masisisi yung sarili natin at ibang mga netizen. Bakit ganun sila kagalit kay Claire Castro? Si Claire Castro din ang gumagawa sa sarili niya mismo para galitin ng mga netizen, galitin ng mga Pilipino kasi nga wala nga sa ayos. O katulad nitong sinabi ni Vice President Sara Duterte, pakinggan natin yan. Basura ang lumalabas sa bibig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Yan ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Giit ng pangalawang Pangulo, nakakahiya sa buong mundo na ganyan ang klase ng taong nagsasalita para sa tanggapan ng Pangulo. Grabe! Basura ang lumalabas sa bunganga ni Claire Castro. Grabe, Hindi talaga. Alam nyo, ngayon ko napagtatanto yung sinasabi dati ni Pangulong Duterte na ibahin nyo si Sara Duterte. Grabe yan. Mas matapang sa akin yan. Dito natin unti-unti na natin na talagang napapatunayan na iba to. Iba to si Vice President Sara Duterte lalo't pag nagalit na. Lalo't pag talagang napuno na. Oo, napuno na yung salok, ika nga nila. Talagang tataob ka. Talagang parang kapag sa oras ng debate, yung tipong hindi ka na makapagsalita. Ito gusto kong mangyari to. Sana mangyari to. No, eto mga kababayan, sa lahat po ng mga kapanood nitong video na to, paki-cut po itong video ko to at i-post nyo po sa Facebook na ako po'y nananawagan na magkaroon ng debate. Etong si Claire Castro tsaka si Vice President VP Sara Duterte, maganda yun. Kasi doon natin mapapatunayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Kung halimbawa man na totoo nga ang sinasabi
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!